Aba, ang headlines po mga kaibigan sa ating mga balita. Ngayong ikalimang sona ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay ang pahayag, statement ni Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Ang sabi niya, hindi ako magre-resign. Oras Bishop Joel Porlares, alas 8:14. For Best Public Affairs Program, Metro Manila goes to Damdaming Bayan, DZRH. Programang nakikinig, programang inaalam ang masasabi mo, programang magbibigay ng tama at totoo. Para tama ang alam mo, tara, usap tayo para malaman ang Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. DZRH Damdaming Bayan. Kasama sina Lakay Deo Macalma at Sister L Elaine Apit. DZRH Damdaming Bayan. Sona 2026, a DZRH special coverage. Kala ko nasa radyo bombo na tayo. Damdaming Bayan. Magandang umaga Pilipinas. Ako po si Dayo Mahalma at welcome sa ating palatuntunang Damdaming Bayan. Abay mga kababayan, ano ba ang gusto nyo marinig sa sona ng Pangulong Bongbong Marcos mamaya? Ayan, tayo kaya ay matutuwa, sasama ang loob, madidismaya? Abangan po natin yan. May asahan pa kaya tayong pagbabago? Gaganda kaya ang kabuhayan ng Pilipinas? So isa pang tanong dyan, may makukulo na bang big fish? May babalik ba ang mga ninakaw sa bayan na bilyones? Correction. Sabi ng isang kakwentuhan nating congressman itong weekend, anong bilyones Lakay? Trilyon ang ninakaw sa kaban ng bayan. Grabe Mr. President. Kaya dapat sana nga po ay hindi naman namin inaasang mawawala ang korupsyon. Mabawasan man lang ng 75%. Abay, siguro matutuwa na po ang bayan. Ha? At sana po Mr. President ay bababa na ang presyo ng mga bilihin. At siyempre po, mahabigan ang medical services, ayan, health services, yan po ang kailangan din nating maramdaman. Nasa ating linya po mabigan isang miyembro ng gabinete ng Pangulong Bongbong Marcos, Labor Secretary Francis Tolentino. Abay, matanong nga natin ng ilang inaasahan natin at ano ba ang marinig natin mamaya. Senator Francis Tolentino, sir, maganda umaga po sa inyo, Secretary. Naimbang nga bigat, Mayor Lakay. Magandang umaga po sa inyo mga taga-subaybay. Naimbag nga bigat, Apo Secretary Tol, sir. Ayan, una po naimbitahan ba kayo dun sa ano? Siyempre, definitely, may rehearsal po. Ayan, may practice ang presidente sa kanyang zona. Katulad ng mga dating presidente, may practice yan kayo ba ay naimbitahan? Napanood nyo ba ang rehearsal o practice ng zona ng Presidente Bonget sa Secretary, sir? Hindi po, Lakay. At alam ko po, ang presidente lang po ang nagprepara ng kanyang talumpati, yung paghahanda. So tayo po nung weekend, abala po tayo doon sa Oman Cebu Forum. Yung dumating na ministro, labor minister, foreign minister ng bansang Oman para tulungan po ang lalawigan ng Cebu. Ayan, bakit po? Ano ang kailangan tulong ng Cebu, Secretary Tolentino, sir? Alam niyo po ito, hindi tulong na pinansyal, kung hindi yung
isang tulong na investment po ng bansang Oman para po sa lalawigan ng Cebu, sa lungsod ng Cebu, sa tourism, sa energy at marami pang iba. So halos maghapon po yan kahapon at marami pa hong magaganap tungkol dyan. Ang Oman po isa sa pinakamayamang bansa sa Middle East at gusto po nilang maging malapit sa lalawigan ng Cebu. Ba, maganda yan. Pero, Secretary, ano po ba ang nasa inyong pangunahing mensahe ng Pangulong Marcos sa SONA mamayang hapon? Ayan na, pagdating sa trabaho at kabuhayan ng sambayan ng Pilipino. Alam niyo po, nabanggit ata ng presidente noong isang araw sa Pampanga tayo, kung hindi ako nagkakamali, na yung katagang binanggit niya abangan ang susunod na kabanata. Wow. So, ang ibig sabihin po nun siya po ang maglalahad niya na ayaw naman natin pangunahan kung ano yung kanyang tatalakayan. Pero alam niyo naman po, very responsive naman po ang Pangulo. So siguro po yung inaasahan ninyo na babanggitin ay babanggitin po yun. Baka mas detalyado pa ho siguro. Tsaka siguro meron din pong hindi inaasahan. Siyempre, kayo mga cabinet secretary sa Secretary Tol, tulad ng DOLE, meron din kayong mga ibinigay na report sa presidente. Meron bang bagong programa ang DOLE para sa mga manggagawang naapektuhan ng mataas na antas gasto sa pamumuhay, Secretary, sir? Alam niyo po, nung wala pa ako sa DOLE, pero gumalaw po ito simula po nung February 28 yung hidwaan po sa Iran. Kung makikita niyo po yung tulong po sa yung tulong pasada. Opo. Kung matatandaan niyo po yun, yung binigyan po yung mga transport groups ng mga kagamitan, group personal accident insurance at kaunting ayuda, halos 55,000 po na jeepney drivers. NCR, Central Luzon, Calabarzon at marami pang ibang lugar, yung po ay tulong ng DOLE. Convergence po yun sa DOTR. Ang pondo po nun ay nanggaling sa DOLE. So, yung po ay naganap na, nagawa na po yun at meron din pong ibang mekanismo kagaya po nung trabaho para sa bayan plan. Ito po ay sinimula nung Enero at hanggang habang tayo nagsasalita, ay ito po ay convergence po sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan, DTI, DepDep, nabanggit ko na nga kanina yung DOTR. So ito po ay naglalayon makalikha ng napakaraming trabaho at ito po ay pinatunayan noong huling job fair po ng DOLE, yung trabaho agad nung Independence Day na may halos 95,000 vacancies po na napunuan at isa po sa ginagawa po natin ngayon ay paigtingin po yung peso. Alam niyo po yung peso ang nakakalungkot pa ho dito ay hindi lang ito institutionalized pa pero marami po itong natutulungan sa mga pamahalaan lokal. Ito po yung Public Employment Services Office kung saan nagmamatch po yung kakayanan at mga bakanteng trabaho sa isang lokal na pamahalaan. So ito po yung mga bagong estratehiya ng DOLE na ginagawa ngayon at kasama na rin po yung meron kaming K2K, katulong po ang Department of Migrant Workers kung saan naman po yung mga returning OFWs na ayaw nang umalis ay binibigyan po ng tamang training ng TESDA at bibigyan din po ng kaunting puhunan naman ng DOLE para nang sa ganon kasama po yung kanilang mga anak, yung mga malapit sa buhay para nang sa ganon po dito na po sila manirahan sa ating bansa. At yan nga din po yung layunin natin doon sa pagbisita ng Oman kahapon na makatulong po hindi lang sa Cebu kung hindi sa Region 7 ang isang bansa na pinanggalingan din ng ating mga OFWs. Nabanggit Secretary Sir ang paghahanap ng trabaho sa ating mga unemployed, ayan, dagdag trabaho. Ano naman po ang ginagawa ng DOLE, Secretary Sir, para maprotektahan ayan ang kapakanan, karapatan ng mga manggagawa, lalong-lalo pa sa malaking issue pa rin ng ENDO, Contractual Workers, Secretary Tolentino, Sir? Alam niyo po, isa po sa ating sinusulong ay magkaroon po ng isang matibay na grupo ng mga abogado sa DOLE, sa hanay ng DOLE, yung LAW, Labor Attorney's Office na parang PAW. Ito po ay mangangailangan lang ng budget at ilang mga abogado pero nasimulan ko na po ito at gumugulong na po ito. Kumukuha rin po tayo ng mga law students para maprotektahan po ang mga kapakanan ng ating manggagawa. Lalong-lalo na po yung mga
yung mga nag-delivery riders natin na napakaraming insidente ang nangyari. Merong masama, may mabuti. Yung masama ay yung may nasaksak tayong rider, may isang masama ay yung isang rider naman kumukuha sa mga dinideliver niya. So, yun po yung ang layunin po natin dito na-meeting ko na po lahat ito, Lakay. Opo. Sina Grab, sina Lalamove, sina Ninja Van. At siguro marami pa kami pagpupulong dito para magkaroon ng isang komprehensibo at standard na pasweldo, pagbibigay ng social protection, accident insurance, at marami pang iba. At siguro yung labor standards naman natin, ganun din ang ating ginagawa, yung patuloy na pag-inspeksyon. At mamaya nga po, ayokong banggitin dito, meron kaming gagawing isang, hindi, pag binanggit ko rito, hindi na surprise. Banggitin nyo na. Isang napakalaking, pamilyar ka dito siguro mamaya pag naka-off na yung live natin, baka makapaghanda, Lakay. Opo. Ganun po ba? Mapaghandaan nila yung... Opo, ito naman po patungkol din sa mga proteksyon dapat ibigay nila sa manggagawa na sa mga nakakalap naming report ay hindi nagagawa at meron na nga isang pumanaw. Wow, So, malungkot naman. Malungkot po yan. So, ngayong araw po yan na ipapatupad po natin. Secretary Sir, ano po ang iyong mensahe sa mga kapatid natin, mga manggagawa na may maasamba silang marinig na konkreto hakbang para sa kanilang kapakanan, ayan na benepisyo sa zona ng Pangulong Marcos? Alam niyo po, nung kamakalawa, ngayon ay 27, nung 25, effective na po yung pagtaas ng sweldo sa Metro Manila. Ito po yung 85 pesos wage hike at 60 pesos po yung nauna sa January 20, 2027 yung second tranche. At gumugulong na rin po ang konsultasyon ngayon sa Cebu, Region 7, ganun din po sa Region 3 sa Pampanga area at maging sa Calabarzon. So ito po ay bahagi ng tripartite mechanism sa Republic Act 6727 kung saan nag-uusap ang pribadong sektor, ang mga manggagawa at ang pamahalaan para magkaroon tayo ng sahod na kahit papaano ay makapanlaban man lang sa pagtaas ng bilihin. Minsan hindi na natin naabot, lalong-lalo na ang kuryente at ang gasolina. So gumugulong po yan. Makaasa po sa mga manggagawa natin na tayo po ay patuloy na kumikilos para magkaroon ng social protection po ang kanilang hanay, lalong-lalo na sa insurance, sa SSS, at marami pa hong iba. At makakaasa po rin kayo, ang ating mga employers, na patuloy po tayo na ikipag-usap para balansyado po ang pakikipag-usap at maging resulta para po sa ating ekonomiya. Secretary Tolentino Sir, maraming salamat. Maganda umaga po sa inyo. Maraming salamat po at agyaman na Lakay. Diyos lang yun Apo Secretary Francis Tolentino ng DOLE. Sona 2026, a DCRH Special Coverage. Damdamin Bayan. Standby sa ating mga report. Standby, Leta Narciso. Ha? Abay, pinag-usapan yung sa 2x2 kanina kung anong isusuot ng presidente. Ha? Abay, sana gayahin ni Apo Buanget si Manang Aimee. Ha? Ayan, tinatangkilik po ang mga gawang Pilipino. Ha? Gawang Ilocos. Abay, baka nagpagawa ng Barong Iloco. Ha? Barong Inabel ang Presidente Marcos. Ha? Abay, yan ang produkto namin sa pinili sa Ilocos. Ha? Dapat yan din ang ibandera ng Pangulong Marcos at First Lady Lisa Araneta Marcos mamaya. Damdamin Bayan. Standby, Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Standby man ang Milky Rigonan. Ha? Abay, may patikim na. Ayan, tatagal ng 1 oras at 20 minutos ang SONA ng Pangulong Marcos. Aba, ba't alam ha? Nag-rehearse na ba siya? Ayan. Abay, dapat pagka-practice na ganyan may ilang critic din. Ayan, na nakikinig para maganda ang dating ha? Ayan, para maganda ang dating din
Katulad ng batulay yung aking hindi nakaano rito, ha? Hindi naka-cue, ha? Yung aking mahiya naman kayo. Daming bayan. Alamin nga natin ang latest mula kay RS14. Let Narciso mula sa Malacanang. Let please come in. Lakay, batay sa naging rehearsal ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tatagal Nakailan? Nakailang rehearsal? oras. Ay, hindi na binanggit Lakay Diyo. kung nakailang ulit na pagbabasa ng speech. Pero ang sabi ay tatagal nga daw ng 1 oras at 2 minuto ang kanyang talumpati sa ikalimang State of the Nation address. Pero hindi malinaw Lakay kung naikonsidera na ba dyan ang mga palakpak na kadalasang nagpapahaba rin sa SONA speech. Maliban dyan, wala nang iba pang detalye na binanggit si Palace Press Officer Claire Castro. Pero nauna nang ibinahagi ng Malacanang na ang PCSO Coral ang aawit ng lupang hinirang sa SONA. Magsisilbi namang direktor ang RTVM o Radio Television Malacanang. Sinabi rin ng palasyo na simple but dignified ang magiging SONA ni Pangulong Marcos. Lakay? Sinong director? Di ba Lino Cayetano? RTVM daw Lakay. RTB. O di Director Lino RTVM. Cayetano yan. PTV siya Lakay eh. PTV. Magkaiba pala yun. Ayan. Lakay. Mhm. So, ayun, pinag-usapan nyo kanina kung ano yung susuot ng presidente. Barong ba? Ha? Baka gagamitan niya yung barong Ilocos namin. Wala ring Wala detalye rin. Lakay. Actually, kasama rin yan sa mga inusisa namin kay Jose Castro. Ang sabi niya ay hindi na pag-uusapan Lakay yung mga kasuotan dahil mas busy dun sa lalamanin ng speech. Sa bagay, yan ang pinaka-importante. Okay, so yan ang asahan natin, ha? At sana nga ay maganda. May aasahan, ayan, matutuwa ang ating mga kababayan sa SONA ng Pangulong Marcos mamaya. At may update Lakay dun sa issue ng korupsyon yan. na tumatak noong kanyang nakaraang SONA. Dapat lang dahil yan ang pinaka-main issue ngayon dahil sabi nga ng kausap nating congressman nitong weekend, abay akala natin bilyones lang ang ninakaw. Trilyon! Sabi niya, anong bilyones lang? Kaya trilyon! Kaya dapat talaga ay malutas ang problema natin sa korupsyon, Ms. Let. Yes, Lakay. At yan ang ating aabangan dahil kagaya ng sabi ni Presidente, abangan ang susunod na kabanata. Abangan natin yan. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Let, mula sa Para Malacanang. sa SONA 2026, ito si Let Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayo magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback, mga initiative, errata, SOP, for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binuksan nyo lang ang pera. SONA 2026, a DZRH special coverage. Standby sa ating mga report. Standby, Raymond at Paz mula sa Senado. Standby Manang Milky Rigunan mula sa Kamara de Representantes at mga reporters natin naka-deploy ngayon. At batiin mo natin ng happy anniversary ang ating makapatiran, kapatid sa Iglesia ni Cristo. Daming bayan. Oras sa Chief Justice Alex Jesmundo. Oy, good morning sa mga gods of Padre Faura. Oras ganap na alas 8:32. RH number 1 na naman. Nanalanta ng bagyo, baha, at iba pang sakuna. Pero alam po ninyo, hindi lang natural calamities ang bumubuhos at nananalanta. Ang mga scammer, nagpapaulan din ng tawag para makapanloko, paborito nilang tumawag para makakuha ng impormasyon. Kunyari, may offer sila or rewards na pwede lang daw ma-process if you give your account info. Wag na wag mag-share kahit ano pang style nila. Tandaan, never share your account, card, or login info kahit kanino. Be smarter than a scammer with hashtag BDO
Stop Scam. Oras, Sister L. It's 8:46. Tay, papasok na ako. Wag Ngayong ika-87 taon ng kauna-unahan, DZRH. Tayo ay iisa. Ikaw, kayo, tayo. Iisa ang radyo. Tayo ay iisa. Iisa ang nag-uugnay. Iisang radyo ang pinakikinggan. Tayo ay magkaisa. Dahil tayo ay Pilipino. DZRH 87 tayo. Saan ka man sa mundo, tayo iisa. Tayo Pilipino. Serbisyong tapat sa iyo, DZRH. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RH2. Naray si Mayan At Kisses Hubson. para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may Daming bayan. Oras, Sister L. It's 8:48. Ganda-ganda naman ng patadyong mo. Ay. Good morning, Lakay. Good morning, Sister L. At good morning sa lahat ng Patadyong mga... pero see-through, aha. Oo nga, Lakay, nanonood. Baka mabother na naman sila. Kita yung bra, oh. Saan? Wala. Wala Diyos ko, ba? Lord. Nakakaloka ka, Lakay. Mamaya, Ayan, sige. naman ako. Bumati ka na, bumati ka muna. Bumati muna ako ng isang magandang umaga sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin, lalo na sa mga nag-aabang sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung mga kababayan ko dyan sa Bicol, lalo na sa Albay, abangan natin kung ano ang magiging statement tungkol sa problema sa kuryente, Lakay. Pero syempre maraming nag-aabang, Lakay. Ano nga ba ang magiging ulat sa bayan ng Pangulo? Pero sandali lamang at may commotion. Ayan, Oo, nagkahagilian punta sa may natin, Lakay. Pilcoa, ha? Kaugnay nga niyan. Sandali lamang, Sherwin, Ninong ng Bayan. Sandali lang, Edniel. Hindi pa pawat ang ninong ng bayan, pero ito muna, tensyon sa Philcoa muling sumiklab matapos nga muling ipagpilitan ng mga rallyista na harangan at sakupin ang kahabaan ng Commonwealth dyan sa may Quezon City. RH5, Val Gonzales. Val. Hindi itong makatauhan itong City Police District na okupahan itong militanteng grupo. Ito nagaling ng Southern Tagalog. Itong kahabaan ng Commonwealth Avenue. Dahil dun sa gusto nilang maparalisa at pumagitna pa. Bagamat ibinigay na ng QCPD yung nasa tatlong lane dito sa baba ng Commonwealth Avenue dun sa mga demonstrador. At yung bilang ng PNP ay nangibabaw. Katabi ko si General Silvio. Sir, yung gustong pumagitna nitong militanteng grupo, hindi po ninyo pinayagan, 2 beses po silang nagtangka. Anong nangyari po kanina, sir? Siyempre po, nag-usap-usap din yung legal officer natin at saka yung leader nila. Medyo nagkabis-kita ng konti, pero after nun, nag-keep way din sila at kami rin naman kung sabi nila na pwedeng gumilit, gigilit din kami. So, give and take lang doon sa sitwasyon na pag nag-dialogue tayo, pareho tayong makikinabang sa safety natin pareho. So, okay naman sila kasi sila rin ang contingent mamaya doon sa malapit sa St. Peter at siyempre ayaw din nila na mapagod din, di ba? Kung magkakaroon ng konting gigitan at
pareho tayo mapapagod. General Silvio, sir, hindi ho nakapagsunog ng FPG gaya ng plano itong militanteng grupo mula sa Southern Tagalog. Anong ibig sabihin nito sa Quezon City Police District? Natutuwa tayo kasi una, sumusunod sila sa Memorandum of Understanding na pinirmahan ng ating local government unit at ang kanilang mga leaders. So, magandang indication yun na sumusunod sila sa batas at sa permit, di ba po? Kung maaari nga sana, mamaya din ganun din ang gawin nila para ang importante naman yata siguro yung masabi nila yung gusto nilang sabihin para makarating sa pinakaukulan. In the event, sir, na magsunog sila, magpumilit pa rin dahil dumadaan dito sa ating gilid kanina yung susunugin nila. O i-disperse natin sila at meron tayong 10 drones dito na naka-monitor at siyempre, pag dinisperse natin sila, magkakaroon ng konting baka may arrest rin tayo. Pero ang initial violation po nila ay yung illegal attempt. Nagbigyan na nga po natin. Pero nakikinig naman. I think hindi aabot doon dahil alam din nila naman na medyo abala sa parehong party na gagawin natin yun. Kung susunod pareho, susunod sa gusto ng sa pinirmahan nila, hindi wala rin po silang problema. Kasi magkakakilala naman tayo. Siyempre, yung leader naman nilang ang mapiperwiso din dito. Okay, maraming salamat si Police Brigadier General Glenn Silvio, ang Quezon City Police District. Sa ngayon Mayor Deo at si Sarel, umusap na itong grupo na mahigit 1 oras, halos 2 oras, nananatili dito sa bahagi ng Pilcoa. Bumalik na sila sa may bahagi ng UP Diliman at doon muna sila manananghalian at pagkatapos noon ay muli silang lalabas at susugod naman dyan sa bahagi ng IBT Road, dyan sa bahagi ng Commonwealth Avenue, sa may bahagi ng Evergotesto para sumama doon sa malaking grupo. Kasabay nito, Mayor at Mr. L, ay isa pang grupo. Ang ngayon ay nasa bahagi naman ng tanggapan ng Department of Agrarian Reform dito sa Elliptical Road at nagsasagawa rin ng isang malaking kilos protesta. 400 ang bilang nitong grupong sumugod dito sa bahagi ng Pilcoa na humarang dito sa kalahati ng Commonwealth Avenue patungo ng bahagi ng Fairview, Quezon City. Para sa Zona 2026, ako si Val Gonzales, DJ Ray, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Zona 2026, a DZRH special coverage. Maraming salamat, Val Gonzales. Abay, buti naman makalma lang. Kulang si General Silvino. Ayan. Parang Silvio Lakay. Silvio. Ayan. Para Italiano. Kalmado lang siya. Kalmado. Lakay. Ayan. Chill lang. Kailangan ay maximum tolerance tayo, General Sir. Samantala sa gawin ni Edniel Parosa, nasan si Edniel? Ang alamin nga natin situation sa kanyang lugar? Si Edniel Parosa Lakay, nandyan sa may MMDA ang MMDA Mobile Command Center daw, nakabantay sa traffic, gayon din sa mga rallies ngayong State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Detalye balita mo, RH52, Edniel Parosa. Edniel? Makulimlim na umaga, Lakay at Sister L mula sa area ni Val Gonzales sa Pilcoa, dito sa may Quezon City. Nandito naman tayo ngayon sa tapat ng Sandigan Bayan. Ito ay sa kanto ng IBT Batasan Road at northbound lane itong Commonwealth Avenue na malawag pa ang daloy ng trapiko sa aking likuran. Nakita ngayon live sa video ng RHTV. Anumang minuto, ngayon Lakay at Sister L ay ilalagay na ng MMDA ang kanilang plastic cones at barriers para sa ilalatag na zipper lane na daraanan ng mga very important personalities o VIPs para sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ayon kay MMDA General Manager Nicolas Torre III, bago mag-alas 8 ay inasahang, o ngayong mga oras na ito, inasahang magdadatingan na itong ilang mga bisita sa zona. Ilalagay itong zipper lane o counterflow wala Commonwealth dyan sa may Elliptical Road sa area ni Val Gonzales o itong Pilcoa hanggang dito sa may Sandigan Bayan, habang sa southbound lane naman ay mula doon sa may Doña Carmen hanggang IBT Litex. Ngunit maliban sa zipper lane at lagi ng traffic, nakatutok din ang ahensya sa mga rally gamit ng kanilang cameras na namomonitor ng Mobile Command Center dito sa tapat ng Sandigan Bayan. Sabi ni General Torre, pwedeng magamit ang footage nila
laban sa mga lalabag sa mga kilos protesta, kahit na lamang ng mga pasuway na relista at mga magsusunog na FPG. Pakinggan natin si General Manager Torre. Asan? Nakamute. Nakamute Edniel eh. Ang command center natin yan, ako lang yan, mirror yan ng buong command center doon sa headquarters. Kaya lahat, mula Manila, 17 LGUs meron tayo. 7:30 maglalatag na kami ng mga cones at saka ng mga barriers, pero although wala pang kanadaanin. Hintayin natin ang go signal ng Presidential Security Command kung kanadaanin na yung mga BLPs na papuntang Congress. Ginawa ni GM Torre ito pa, kasabay ng kanyang inspeksyon dito sa command center. May 1,500 personnel ang MMDA na nakakalat hindi lamang sa Commonwealth Avenue kundi sa pang panig na Metro Manila para makasiwas sa daloy ng trapiko para ngayong zona. Hindi naman nabanggit lakay ni General Torre kung maliban sa kanyang trabaho ay kung siya ay may personal na invitation para makinig ng talumpati ng Pangulo lalo pa noong nakaraang taon ikasama siya doon sa mga kung ito rin ay champion ng Zona 2025. Para naman ngayon Zona 2026, ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Gusto ko yung uniform mo. Parang gawa ni Kuyang Alex Goyan. Maraming salamat, Edniel Parrosa. Dumako naman tayo sa kinaroon ni Aris number 45, Ray Nadar. Kanina nandun si Val Lakay pero mukhang may kasama si RH45 Ray Nadar dyan sa may bahagi ng Commonwealth. Kasama niya si NCRPO Chief Aberin, RH45 Ray Nadar. Ray. Yeah. Yes, Sister El, Lakay, hindi na ako magpaligoy-ligoy. Katabi ko ngayon si NCRPO Chief Brigadier General Anthony Aberin, sapagkat siya ang overall in charge nitong Commonwealth area at napag-usapan nga namin, siya ang in charge sa buong Commonwealth, although na may mga contingent no? From Region 1 to Region 5, Region 1, 2, 3, 4, 5. Nandito po ngayon sa lahat sa Commonwealth area upang, of course, i-manage itong rallying gaganapin sa araw na ito, yung Zona 2026. General, overall assessment, meron pong nag-rally na banda roon sa may Pelcoa. Ano po ang inyong monitoring? Live po tayo ngayon kay Dino Makalma at kay Sisael. Diyan, Aberin, nawala Ray. Bakit? Na off mic. Good morning, General. Ray. Mukhang nawala. Diyan, Aberin. Nawala, ha? Babalikan natin si Ray. Nawala si Diyan Aberin, ha? Anyari? Nagkakape muna. O sige, balikan natin si Ray Nadar. Ray, so far, kumusta ang sitwasyon dyan sa lugar mo? Ayan, nawala si Diyan Aberin. Ba't ang pinakawalan? Nawala, naputol. So naputol sila pala. Ayan na. Babalikan natin yan. Abay, dumakata sa loob ng Batasan Pambansa, Sister L. Punta natin si Manang Milky. Nandiyan na siya kanina. Ang aga ni Manang Milky. Mukhang siya yata nagbukas ng Batasan la kaya. Alamin natin ang sitwasyon sa loob ng Batasan Complex mula kay RH12 Milky Rigunan. Manang Milky. Lakay at Sister L dito sa Batasan Pambansa, sa loob nitong Batasan ay maaga na nagpatupad ng mahigpit na seguridad kaugnay ng pagdating ng mga bisita, pero maraaga ang setup, lalo na ng mga media na magko-cover mamayang hapon dito sa State of the Nation Address ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang ilan sa mga pinag-uusapan ngayon, Lakay at Sister L, ano ba ang mga wish list ng ating mga kababayan? Pero ang mga mambabatas natin ay meron din mga sari-sariling mga wish list na inilabas. Kabilang dito, ang mga taga-Akbayan Party List. Kung tatanungin si Akbayan Party List Representative Sel Jokno, hindi lamang daw dapat puro pangako at rhetoric ang dapat laman ng SONA. Sa issue ng corruption, sinabi ni Jokno, dapat tiyakin na ang lahat ng sangkot sa pag-abuso sa pondo ng bayan ay mapanagot at makulong, kaalyado man o hindi. Ayon pa kay Jokno, dapat ting isulong ang pagsasabatas ng panukalang reforma sa party list system at higit sa lahat ang tinatawag
na Right to Information Act. Maglalatag din daw dapat ng konkreto at agarang solusyon sa patuloy na pagtaas ng paumuhay sa ating bansa. Presyo ng langis, kuryente, mataas na inflation at patuloy na kulangan ng dekalidad na mga oportunidad pagdating naman sa larangan ng trabaho. Ang hamon naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya kay Pangulong Marcos, i-anunsyo na certified urgent ang panukalang 200 peso wage hike at suportahan ang panukalang ibaba sa 10% ng kasalukuyang 12% value-added tax. Habang si Akbayan Party List Representative naman, Dada Kiram Ismula, nais na marinig ang Pangulo ang solusyon sa nagpapatuloy na tensyon sa West Philippine Sea. At ilan pa sa mga magaganap mamayang pagkatapos ng opening ng session ng second regular session ng 20th Congress Lakay at Sister L, ay iakayag naman yung mga priority legislative agenda ng Kongreso, lalo at ilang taon na lamang ang Marcos administration para may habol pa yung mga nalalabing panukalang batas na mapagtibay bago matapos ang administrasyong Marcos. So ngayon, Lakay at Sister L, kung makikita nyo kanina sa mga nakalipas na report ko, napakasimple dito sa North Wing at South Wing. Walang red carpet, Lakay. Oo nga, wala. Kaya pangit din pala yung walang red carpet, Manang Milky, parang walang kakulay-kulay man. Ay, tama yung pareho tayo ng pareho tayo ng napansin. Nakita ko, parang walang okasyon. Walang buhay. Walang buhay, tama. Parang ordinaryo lang na hinarangan lang nila yung isang diretsyong lalakarin ng mga bisita na naka-cordon off yun at yun, doon sila lalakad pero walang red carpet. Ba't ba kasi puro red carpet man tinatawag? Wala bang green? Wala bang yellow? Ewan lang, pero red carpet ang tawag. Wala bang maroon? Ayan, So, yan naman pink. at yan, Takay. Ayan, sabi ko, o kaya pink. Pink carpet. Kaya lang parang dumihin pagka pink at saka pag yellow. pink, white, yellow, yan yung mga kulay na medyo mabilis madumihan. Ayan, di ba, tignan natin kung may lalabag ba sa order ba yon? Memo ba ni Speaker Boji din na kailangan ay simple lamang ang suot ng mga congressmen, congresswomen, at yung kanilang mga spouses. Hindi naman utos, Lakay at Sister El, no? Nakalagay lamang sa sulat ni House Speaker Faustino D. III at ibinahagi rin ni House Secretary General Shelly Garfield kung pwede na maging simple. Yung kanilang kasuotan. Kung pwede nga daw, sabi nga ni Sec. Gen. Sheloy, wag na mag-gown. Diba? Parang ordinaryong Filipiniana dress. Tama. Tawag na para maging akba rin sa okasyon na simple yung pagdaraos ng SONA. Isa sa maagang dumating kanina, Lakay at Sister L, si Batangas Representative Jervil Luistro. Maaga siyang dumating. Nakita ko sa naka-all white na Filipiniana top at naka-pants na kulay puti. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Manang Milky. Babalikan ka namin dyan sa Batasan Pambansa. Oh, ba't pinutol yun, di ba nag-extra? Balikan natin si Rena Dar kasama si General Abirin. Aris number 45. Ray, please come in. Yes, Lakay, Sister El, direct to the point tayo. Ang sabi sa akin ni General Abirin sa mga nagmamarcha patungo rito sa may Batasan area, hanggang dyan lang kayo sa Capital State. Huwag na kayong lumagpas dyan. General, ganun ba yun? Tama po, yun po ang ibinigay na permit ng city government po ng Quezon City. Hanggang dito lang po yung convergence po nila. Yung ating na-monitor doon sa may Pilcoa area, medyo may karong konting commotion doon. Ano po ang monitoring nyo doon? Lumalabas na yung commotion, of course, ay dahil po na-occupy po nila yung kalsada. So, kailangan igilid po nila yung mga tao doon ng sa ganon, hindi sila masagasaan. And at the same time, magiging smooth flowing po yung traffic. Baka naman ko, General, na hindi naman totally isara itong both sides ng Commonwealth. Yung 3 or 4 lanes ay i-maintain upang madaanan ng mga motorista yung papuntang Fairview at yung papunta naman ng Quezon City Hall. So ito ay in place pa rin po itong plano ito.
Yes, in place po ito, in coordination with the MMDA, we have to ensure na smooth flowing po yung Commonwealth Avenue. Isa pa sir, yung color coding implemented pa rin po ba? Yes, implemented pa rin po. As far as I know po, implemented po yung color code. Okay lang kay. Okay, Ray. Ayan, maraming salamat. At maximum tolerance pa rin ba ang ang policy ng NCRPO? Paano po lakay? Maximum tolerance ba ang ipapatupad ng PNP sa mga relihista? Sir, maximum tolerance po ang ating Opo, ayun po yung policy natin. Maximum tolerance po and at the same time, yung observance po ng human rights po ng ating kababayan. Ayan. Okay nga, Rud. Sa totoo lang kayo, pag nandito ka ngayon, makikita mo, mas marami ang mga pulis at wala pa kaming naaninag mula rito sa aming area. Dito sa may St. Peter Parish Church, puro kapulisan at mga sibilyan at mga nagsidaan ng mga bihikulo. Yan ang muna ating follow-up report para sa SONA 2026. Reynadar, para sa DCRH Reynadar, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. SONA 2026, a DCRH special coverage. Maraming salamat, Renadara, mula sa Commonwealth Avenue sa may Quezon City. Dumako tayo sa Malacanang. Nasa ating linya, Sister L, ang Palace Press Officer, si Undersecretary Claire Castro. Sa USEC, Claire, maganda umaga po sa inyo. Good morning, Yusek. Yes, good morning Lakay, good morning Elaine, at sa lahat ng sumusubaybay sa inyong programa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan, maganda pa kayo sa umaga, Yusek, ma'am. Ganda ng damit ni Yusek, Claire. Bet ko yan, Yusek. Oo, gusto ko yung mga ganyan damit. Nakakapanibago. Dati nakapatadyong Mamaya pa magpapatadyong si Yusek, Lakay. Mamaya. Ayan, anong kulay mamaya isusuot mo, Yusek? Abangan, nasusunod ako na sabi nga ng Pangulo. Ay, maabangan tayo mamaya. Okay, Yusek, ayan, abay, siyempre, inabangan ng bayan ang SONA ng Pangulong Marcos mamayang alas 4. Ano po ang asahan natin sa SONA ng Pangulo, Yusek, Clear, ma'am? Oo, ayoko muna ang pangunahan kung ano sabihin ng Pangulo, pero kahapon, nung kanyang nag-rehearsal, umabot sa 1 hour and 20 minutes ang kanyang speech. At yun pa ay medyo mabilis pa yon sa pagbabasa, no? Pero sabi nga ng Pangulo ay hindi pa. Kumbaga, kung may pagbabago pa magaganap sa kanyang speech, ay tignan na lang natin mamaya. Ayan, ano ba yan? English, Tagalog o mix? Taglish. Taglish. Usually po, gano'n naman eh. Pero syempre, ayoko pa rin po na masabi ko anong kanyang style, no? Kanyang mga mangyayari po mamaya sa ano. Mas maganda po kasi talagang abangan. Pero meron bang ano rin, Yusek, meron din po bang ganito? Mahiya naman kayo. Ayan, mas matindi ba dyan? Again, sabi ko nga sa staff nyo, hindi po talaga ako magre-review ng kahit ano. Opo, pagdating po sa content ng speech ng Pangulo, hindi ko po talaga masasabi. Ini-reveal mo lang yung 1 oras at 20 minutes na haba na speech. Kasi mape-preempt daw Lakay. Ganun ba yun? Mahirap kasi baka mapangunahan ko pa. Mahirap. Sige, yung suot na lang ng Pangulo mamaya. Ayan. Mag-Amerikana, barong. Ay naku, Lakay, kasi ganito, hindi po namin talaga pinag-uusapan ang suot ng Pangulo. Ganun ba? At ni First Lady, ang dami na pong tatanong sa amin, sa akin. Sabi ko, hindi pinag-uusapan po yan. Ayan, isa pa, ayan, nakailang rehearse ang presidente? Kahapon po yung pinakahuli. At may mga pagkakataon po prior to this, syempre binabasa niya na po rin yung ginagawa niya at tinitignan niya po kung ano po yung dapat niyang baguhin. Pero kahapon po yung yung talagang rehearsal na ginawa ng Pangulo. Ayan. Siya mismo ang sumulat, Yusek? Yes, siya po ang sumulat. Pero syempre po, yung mga data po nun, ibinigay po ng ibang mga ahensya. At pipilin na lamang po yung Pangulo kung ano yung pinaka pwede niyang mabanggit na accomplishment mamaya at ano pa yung mga maaari pang gawin ng ating pamahalaan.
Yusek, may binabanggit. Alam naman po namin na hindi kayo ang nagbanggit nun, yung patungkol po doon sa earth shaking or kung mayroon ba kayong pasabog mamaya. Mayroon ba kaming aabangan, Yusek? Again, no? Kasi nakita niyo naman sa mukha ng Pangulo nung huling na-interview siya. Tinatanong siya kung ano maaaring niyang banggitin. Anong sabi niya, di ba? Ang abangan ang susunod na kabanata. So, tignan natin. Abangan. Siyempre, solid po ito. So, importante po kay Pangulo yung kanyang mensahe. At importante po rin na mapaalam niya kung ano yung nais niya. At sa pamamagitan ng kanyang mga mensahe, makikita kung ano ba yung dapat niyang tahakin at ano yung dapat niya ring inuutos sa ating mga ahensya ng gobyerno at siyempre po sa Kongreso. Matatalaga ba ng sa kanyang zona ang impeachment? Actually, Lakay and Elaine, hindi po, sa meeting namin, sa meeting po na, hindi po talaga napag-uusapan ng impeachment. Pero sa ngayon po, ay tignan po natin kung may mababanggit po siya tungkol sa impeachment. Pero sa akin po talaga ay hindi siya priority ng Pangulo. Pero tignan po natin. Anong possibility na may pasingit ang presidente mamaya? Baka mamaya may naisip siya maganda pala. Ayan, katulad nito. Sabi ni former Vice President Leni Robredo, si Naga City Mayor Leni, sa Naga daw ay ramdam ang ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung iba ay bulag, hindi nakikita pero ramdam daw nila sa Naga. Ayan. Kaya nga po nakakatuwa po yun, Lakay and Elaine, na dating kumbaga hindi ka aliado ng Pangulo, naging kakompetensya pa sa eleksyon, pero marunong tumingin, marunong mag-assess kung ano po ang ginagawa ng gobyerno, hindi bulag, hindi nagbibingi-bingihan. May mga tao po talaga, kahit nakikita ang trabaho ng Pangulo, talagang babalik na rin nila yung kwento, masira lang ang pamahalaan. Ayan, pero eto na, sabi naman ng Ibon Foundation. Anong sabi ng Ibon Foundation? Eto, Yusek Claire, ma'am, wala pa man ang sona ng Pangulo. Mayroon pong sinabi ang Ibon Foundation na bagsak ang grado nila sa ekonomiya dahil mas marami raw po ang nagugutom ngayon kahit maraming ibinibigay na ayuda ang ating gobyerno. Your reaction po, Yusek? Hindi ko po alam kung meron na pong pinisa ang Ibon na administrasyon. Kasi parang lagi naman silang negatibo. Nadidinig naman po natin kung ano yung mga hinaing ng ating mga kababayan. Nadidinig po yan ng Pangulo. Pero tandaan po natin, ang krisis sa Middle East, ito po ay isa sa mga actually, ito siguro ang malaking naging factor kung bakit nagkaroon ng pagtaas ng presyo ng fuel. Bakit nagkaroon ng pagtaas ang ibang ang presyo ng iba nating mga bilihin? Pero even before, nung nag-start pa lang po itong krisis sa Middle East, nakita po natin kung paano ito tinugunan ng gobyerno, paano ito inasikaso ng Pangulo at ng mga miyembro ng gabinete. Sana nakikita nila ito. At yung pagsusumikap na hindi tayo mapatiran ng supply ng fuel, kahit sabihin natin na tumaas dahil minsan hindi po talaga natin makokontrol ang presyo ng fuel. Pero na-appreciate ba ito ng Ibon? Parang wala naman na-appreciate ang Ibon sa mga ginagawa ng gobyerno. Lahat laging bagsak. Yusek, ma'am, ayaw po na masira ang beauty. Parang medyo na high blood si Yusek sa tanong ko. Sorry, Yusek. Hindi. Okay lang yan kasi kailangan din natin iparating sa taong bayan. Ano ba yung nagagawa talaga ng gobyerno? Marami naman po nakakaramdam. Yan na nga po, mismo si Mayor Leni Robredo, nararamdaman niya. Yung iba po na walang binayaran sa hospital because of the zero balance billing sa mga DOH hospitals at sa mga ilang LGU hospitals. Nararamdaman po ito ng mga pasyenteng nakatanggap ng mga ayuda. So, ito siguro yung iba na hindi nakikita ng ibang mga, ayoko sabihin obstructionist, pero yung mga tipong mga grupo o mga tao na walang tinignan kundi ang negatibo sa pamahalaan. Ang mas maganda po siguro kasi kung meron po sila mga ibang suggestions na mas makakatulong sa gobyerno at sa taong bayan, mas maganda pong isuggest na lang nila. At ito naman po ay nakikinig ang Pangulo, hindi po sarado ang Pangulo sa mga ganitong suggestion. At ang mga ganitong klase mga negatibo
na mga pamumuna at wala namang ibinibigay na suggestion, hindi po kasi siya nakakatulong sa ekonomiya at sa bayan. So, kailangan po tayo magtulungan dito, hindi lamang po gobyerno. Lahat po tayo na Filipino ay kailangan natin magtulungan para iangat natin ang bansa natin. Yusek Claire, ma'am, mukhang naka-beauty rest kayo, blooming kayo ngayon. Hindi, ilaw po yan. Ilaw po. Ang taray naman. Very handy nung pailaw ni Yusek Claire. Yusek Claire, maraming salamat. Thank you so much po, Good Yusek. morning. Good morning. Maraming salamat, Lakay and Elaine. Thank you very much, ma'am. Pala sa Press Officer Yusek Claire Castro. Sona 2026, a DCRH Special Coverage. Standby Raymond at Paas. Standby Tina Nolasco mula sa Manila. Ayan, ano kaya asahan naman natin dyan sa Senado mamaya? Abay, hindi pa nagsosona. Mainit na ang bangayan. Ayan, mukhang ang Senator Alan Peter Cayetano, mukhang hindi tatantanan ni Senator Panfilo Ping Lacson sa sinasabing ghost projects dyan sa Taguig. Oras, Sister L. It's 9:17. This time check is Lakay, patunay ako na mahalaga ang malakas na resistensya sa araw-araw. Malaking tulong sa akin ang N Plus Gold para mantimbahakan. Isang adult nutritional powder drink na specially formulated para sa healthy aging at daily nourishment ng katawan. Kaya ikaw din, paring Joe Fontanilla, Manong, abay, mag-N Plus Gold ka na rin. Malaking tulong ito kaya ang iyong lakay ay aktibong-aktibo pa sa pagtatrabaho. At nakakasabay pa ako sa mga kapitbahay ko millennials sa pagja-jogging. Oh, saan pa kayo? Ha? Full pack sa vitamins and minerals ang N Plus Gold. Tama-tama sa pangailangan nating katawan, lalo na kapag nagkakaedad. Justice Samga Erlan, sa mga kuyang natin at mga ating, mahalagang alagaan ang ating mahal sa buhay. Kaya dapat inaalagaan din natin ang ating sarili. Justice Joe Lopez. Kapag uwi niyo mamaya, dumaan muna sa Mercury Drug na malapit sa inyo at mag-uwi sa inyong mga mahal sa buhay ng N Plus Gold. Yan po ay tanda ng pagmamahal. Sa pangarap na maging mapayapa ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Sa pangarap na maging maunlad ang ating bansa, ang pangarap nyo ay pangarap ko. At sa pangarap na maging mas masinang ang kinabukasan natin at ng ating mga anak, ang pangarap nyo ay pangarap ko. Oras, Sister L. It's 9:25. Sona 2026, a DCRH Special Coverage. At alamin din natin ang damdamin ng ating mahababayan sa lansangan na Sister Yes, L. Lakay. Ano ang kanilang inaasahan na gusto marinig sa sona ng Pangulong Bongbong Marcos sa mamayang hapon? Ayan, ayuda ba? Ayan, bumaba ang presyo ng langis. Ayan, hindi na makaranas ng pahirap sa mga Mona Lisa Hospital. Ayan. Pagdating sa healthcare, Lakay. Pero At Lakay, saka, marami ang gustong marinig yung tungkol sa, syempre, patuloy na problema natin sa kahirapan, problema Lakay sa trabaho, yung mga siyempre, ganyan. number one pa rin corruption. Corruption. Dahil yung kung trilyones, ayan, trilyon na ang ninanako sa kaban ng bayan, kung napunta ba sa mga kababayan natin ito? Di sana walang naghihirap ngayon, Lakay. Sana walang mahirap. Pero ano man ang mangyari mga kuya mga ating, abay tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay natin na aginaldo sa ating mahabayan dito sa ating palatuntunang programa pala. Malakas aginaldo promo pero mamaya na yan. Word of the day muna tayo, Sister L. Ito muna. Het.
Ready na ba kayong tandaan ang ating word of the day? Para manalo ka ng DZRH Mini Component, eto na! At ito na nga lakay ang ating word of the day para sa ating pamimigay ng premyo ngayong 150 days na lang. Wow! 14 hours lakay ay Pasko na. At ang ating word of the day ay agenda. Agenda, ayan. In Tagalog, Sa Tagalog ay ano ba? Ang lalim nitong Tagalog natin, yung talausapan. Agenda is ano ang hirap. Agenda. Naiintindihan mo pero hindi mo matagalog. oo nga, ano ha? Agenda ay In Ilocano. in Ilocano ayan, na lang. Bilyonaryo, ayan. Hindi ba iba naman yun eh. Hindi Hindi yata yun. Ito naman sila kay maniniwala na sana ako eh. Akala, bilyonaryo ba talaga? di ba sa bilyonaryo, agenda yung Agenda. Anyway, ano bang context kasi niyan? Yung agenda na yan. Ay, of course, lakay, ang context niyan ay ang President's Agenda. Yung yun naman mamaya pala. magiging SONA niya, State of the Nation Address. Agenda topic. Ayan. Topic. Kung namin Ilocano, pagsasaritaan. Ayan. Okay. Ayan. At ang ating ninong ng bayan lakay ay nandyan sa may Makati City para sa ating Malakas promo. Tumutok sa DZRH at manalo ng isang 1,000 pesos sa Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity. Saan ang ating ninong ng bayan para sa ating DZRH Malacash promo kasama ang Charm Fabcon Purple Eternity na may bango ng 1,000 bulaklak. At ang ating ninong ng bayan ay nandyan sa may Barangay La Paz, Makati City. Ninong Sherwin, Ninong! Yes, Lakay at Sister El, ito na nga ang ating winner sa ating Malacash promo kasama ang Charm Popcorn Purple Eternity, isang nanay, kaya naman magsoso na din tong nanay na kasama natin. Wow. State of the Nanay Address. Nanay, magandang umaga, pangalan nyo? Jennifer Malagit po. Si Nanay ganda ng Jennifer. pangalan. Nanay Jennifer, anong gusto nyong mapakinggan mamaya sa sona ng Pangulong Marcos? Ano yung kabaguhan sa Pilipinas? Sana tumaas ang sahod ng mga trabahador dito. Lahat ng mga para katulad ko, ko OFW, katulad ng mga nanay nagtatrabaho. Para sana tumaas yung sahod para wala nang magpunta sa ibang bansa at iiwan ng mga anak ang pamilya para lang kumita ng malaki sa ibang bansa. Sana tumaas ang sahod ng lahat ng manggagawa. Yun lang. At sana mawala na yung mga adik. At maging safe ang mga anak natin. Ayan. Maganda. Pero ate, ayan. Saan po kayo nagtrabaho sa abroad? Ano po, sa Riyadh po. Riyadh sa City. Riyadh. Matagal po kayo Opo. nagtrabaho doon? Isang isang kontrata. Ngayon nag-apply po ako, naghintay na lang po ako ng flight. Ngayon nag-part-time po ako diyan. Shout out nga pala sa aking amo diyan sa canteen. Sa Margina at saka si Sir. Dito lang po, malapit lang po dito. Kasi nag-part-time lang po kami eh. Shout out nga pala doon sa mga kasamahan ko diyan. Si Vanessa at saka si Ate Ang sipag mo naman, ate. Walang pahinga si ate. Para ka namang... Joanne, shout out sa inyo. Jean, shout out. Sa aking among mabait, thank you ma'am kasi binigyan mo kami ng pagkakataon na makapag part-time sa imong canteen. Salamat, maraming salamat ma'am sa kaayuhan mo sa amin. Pambira Bisaya, ka. Tagalog. Grabe ka naman, Ate Jennifer. Para kang jeepney driver. Ayaw Tingil ang pahinga. magpahinga ni Ate Jennifer. Napakasipag. Kagaganin na sa abroad eh. Lakay di yung makalma, idol kasi kita Ay, eh. I Tagal love na you, nangangarap ate. kaya na makita kita sa personal. Ay, Bata ate. pa ako, di yung makalma ka na. Ay, grabe. Mayroon akong tanong kay Ate Jennifer Lakay. Ano tanong mo, Ate ate? Jennifer, mga ilang taon ka nung nakikinig kay Lakay? Ano pa lang po, mga 10 years old, 7 years old. Lola ko nakikinig. Yung lola niya! Sabi na nga ba eh. Ako, 46 na ako, ibig sabihin, mas matanda pa sa akin. Alam mo, ate, bibigyan na sana kita ng 2,000 pero dahil sa sinabi mo yan, 500 na lang. Bata
pa rin yung ano mo, sir, kasi nakikita rin kita sa YouTube. Ah, Lalo na yung tingog mo. Yung boses mo, walang pagbabago. Aba naman. Buti na lang, bumawi ka, Bumawi, ate. may pambawi, may pambawi. Ayan, dahil parati naman nakikinig sa akin si ate, 10 years old pa lang. Bigyan mo na 1,000, Sherwin. Bigyan mo na, Ninong. Eto, Ate Jennifer, dahil paborito mo si Deo Macalma, meron kang 1,000 pieces. Thank you po. Ayan. Lakay Deo Macalma, marami pong salamat sa kay Ma'am Elaine. Thank you. Maraming salamat sa 1,000. Pinapingaw po. Nakakatulong to sa akin. Ma'am, papadala ko to sa aking anak kasi nag-aaral siya. Oh. Saan nag-aaral, ate? Saan nag-aaral, Ate Jen? Sa ano po, nasa Butuan po sila eh. Butuan. Ay, shout out nga pala sa Buena Vista, sa Barangay Jess, yung aking mga anak dyan, si Gian Osores, Jana Kate, James. Ayan. Sobrang miss ko na kayo. Saka yung aking anak dyan sa Masbate, yung mga anak ko si Anjo, si Mark Angelo, at saka si Eliza sa Valenzuela. Sorry na kung hindi ako nakauwi. Nakauwi ako ng Pilipinas pero hindi ako nakapunta sa inyo kasi walang ipon si mama. Ang hirap ng buhay. Balik na naman si mama kasi kailangan kong mapayos yung bahay natin kasi nakikitira lang kasi kami sa Wala, hindi ka ako sinwerte sa una kong walang nangyari sa pinaghirapan ko. Sige, ate. Kailangan ko na namang umalis. Wala pa isang buwan, apply na naman ako. Kasi nung April 27 na ako bumalik dito, pero apply na naman ako para matupad yung pangarap ko sa mga anak ko. Nag-aaral kasi. Saan sila nag-aaral, ate? Mananagat lang kasi po yung yung asawa ko doon. Sa Bisaya, Bana. Sa Tagalog, asawa. Shoutout nga pala kay Ryan. Sana hindi na magbarkada, sana hindi na mag-inom. Kala ko, ate, hindi naman chichiks. Ay, hindi naman po siya nag-chicks pero pumupunta wala siya. Pero pinupuntahan daw. Pinupuntahan sa mga yung mga, alam nyo na, yung mga bar-bar. Pero, Nagpunta sa Alibangbang, pero ha? nangako naman siya na magbabago. Ayan. Okay, ate. Pakasipag ni ate. Dahil ang sipag-sipag mo, ate. Ayan, may pinag-aaral ka. Ilan pa yung pinag-aaral mo, ate? Ano po yung isa, grade 11, grade sa St. 11. James siya nag-aaral. Tapos Saan, yung grade 8 Ateneo? sa BI, shout out sa BI sa St. James, saka yung preschool ko, 5 years old sa Central. Kailangan ko Tatlong estudyante mo, Ate Jen? 3 estudyante. Ay, meron din po ako dyan sa Valenzuela, si Eliza Gamas. Ano siya po, grade 12. Naku, Gagraduate na 4. yata siya. Tapos may isa pa, di ba kanina nabanggit ka, may isa pa. Panganay po yun, nung may asawa na yun sila. May asawa na yan. Productive ka pala, ate. Ha? Ayan. Shout out nga pala doon sa sa asawa ng aking anak. Ayan. Siguro, ate, mahakbahan ka lang buntis. Kinakabahan ako, sir eh. Kinakabahan daw kasi siya lakay. Ganun ba? Ilan yung anak mo, ate? 3, ha? Ateneo, Lasal. Ayan. Hindi naman. Ay, di ba? Ganun ba? Ang anak ni ate 5. Yung nag-aaral. Yung nag-aaral. Yung nag-aaral yung anak ko sa 2 kong asawa. Ha? Nakadalawang asawa ka na? Nakadalawa ka, ate? 3 sa ngayon. Apo. Ayan. Kasi chick boy kuya, sir, katapareha siguro ninyo. Chick boy yung anak ko. Diyos ko! Bibigyan ka sana nila kay ng additional eh. Bibigyan ko na sana ng dagdag. Sa'yo, lakay. Alam mo naman ako, ate, bawal sa reliyon namin yung mga ganyan-ganyan. Ayan. Joke lang po, joke. Ayan, okay, ate. Bibigyan sana kita ng pero dahil may 3 ka mo pinag-aaral, dagdagan man ng 3,000 para may dagdag alaman sila. Grabe nino! 3,000 piso! Yes, Additional ate. 3,000, grabe. 2, 3,000. So, 4,000 na ko, Ate Jennifer. Maraming salamat po sa inyo. Lakay, Deo Macalma. Ayan. Nagpapasalamat din ako sa Ginoo kasi malaking tabang to sa akong anak. Maraming salamat po. Sana marami pa po kayo matulungan kaparehan ngayon ng mga nanalo. May mga sila. Salamat. Emotional. At sana tumagal pa ang Desire Eats. Ayan. Ate Jenny, huwag ka magpasama. Salary deduction yan. Ibabawas yan sa'yo pagka nakakuha ka ng trabaho. Ayan. Okay, ate. Good luck sa iyong trabaho. Ayan. Kailan babalik sa Saudi? Ay, sa Middle East? Inintay ko na lang po ang flight ko. Kulang na lang po PT. Sana nga po bago matapos ang August, maka-flight na ako. Okay. Kasi kailangan ko na po talaga eh. Ako maraming salamat, Happy Ate Jennifer Lakay at si Sir El. Eto naman ang mga nanalo sa ating
Malakas Toda Max promo kasama ang TLS Toda dito sa may ABC Terminal, Barangay La Paz, Makati City. Toda Todo ang pamimigay ng papremyo para sa mga tropa nating tricycle driver. Ito ang Deezer H Malakas Toda Max kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine. At ito na lakay ang mga ba-boundary ngayong araw dahil mamimigay tayo ng tig 1,000 pesos sa 5 tricycle driver para sa ating DZRH Malakas at Toda Max promo kasama ang Pride Detergent, Calamansi and Jasmine, labang linis, labang bango. Ninong Sherwin, sino yung mga nanalo ngayon? Ninong? Lakay, Sister L, bago natin puntahan yung mga Toda Max winners natin, ituloy natin yung premyo. Hindi ka pa nagbigay ng radyo kay ate. Oo, ang dami sinoutout ni Ate Jennifer. Nakalimutan natin. Dahil bukod doon sa 3,000 pesos, meron ka matatanggap na medium component kapag nasagot mo yung ating word of the day. Ano yung ating word of the day, Ate Jennifer? Agenda. Agenda. Ito meron kang word of the day. Ito meron kang Astron medium component, alagang Astron, alagang maaasahan, at syempre bango ng 1,000 bulaklak nasa Charm Popcorn Purple Eternity kapag ginamit sa inyong mga unlawing damit. Ang Charm Popcorn Purple Eternity na gagamitin yan sa Deezer H t-shirt na pinakabago disenyo, mapapasayo Ate Jennifer Plus. Meron ka pang regalong grocery mula yan sa ACS at sa DZRH at sigurado magkakatrabaho ka na kapag ninuya mo ang super sarap na ano yan? Sasa prawn crackers ng Regal Foods masarap yan. International. Babakunin niya sa Saudi. Oo, dalhin niya yan sa Saudi. Thank you po. Maraming salamat po mga sponsoran eh. Lalong-lalo po sa inyo Miss L, Miss Sister Elaine, L. at Teo Makalma, idol. Ayan. Love you, Ate. Maraming salamat, Ate Jennifer. Ito na, yung mga nanalo ng DZRH t-shirts sa ating Toda Max, kasama naman ang Pride Detergent, Calamansi, and Jasmine. Maraming salamat po. Maraming salamat, Sis Secretary. Yahoo! Bakit itong si tatay? Mabigyan ko kayo ng 1,000 panggas, ha? Aba naman! Ibang ninong! Okay. Ito naman yung nanalo ng sabon. Sa ISIS at DZRH. Maraming salamat. At syempre, ang pinakaswerte ngayong umaga, yung mga nanalo ng 1,000 pesos. Wow! Salamat, ISIS at DZRH. Salamat po. Ayan, ako maraming salamat. At syempre sa mga nais manalo na miyembro ng mga Toda, magpadikita po na DZRH sticker sa inyong mga sasakyan para sa Toda Max. Kasama ang Pride, Calamansi, and Jasmine. Back to studio. Maraming salamat, Ninong Sherwin. Kaya lang Sherwin na nagseselos na, nainggit si Mayor Lani Cayetano, ha? Ba't diyan ka daw sa puro Makati, sa Taguig naman daw? Ayan. Oo nga, pwede tumawid ka na lang Ninong bukas, tawid ka dyan sa kabila. Mayaman na ang mga taga Makati. At saka Pateros, ayan. Maraming salamat, Ninong Sherwin sa Barangay La Paz, Makati City. At kay Ate Jennifer, yan. Napakasipag nula kay. Grabe. Yan. Sandali lamang standby, Giselle Ricafort. Aba, may hinarang daw na masakyan ng sa Balintawak, ha? Abay, mahigit 200 ralisa sumugod naman sa DAR. Standby, Tina Nolasco. Abay, 500 ralisa nagkilos protesta naman sa kahabaan ng Claro M. Recto. Aba, pupunta sila ng Menjola. Standby, Tina Nolasco. Standby, Raymond Dadpaas. Pero batiin ko muna ng happy birthday yung aking nag-aabang sila Sister L sa Chinatown. Ayan. Sino yan lakay? Sa Chinatown, Pinili, Ilocos Norte. Ayan, yung pinsan kong parating na high blood dahil puro gulay ang kinakain. Sino nga yung lakay? Ayan, si Manong Panyong Fontanilla. Ay, kuyang Manong Panyong Fontanilla, happy birthday. Ayan po, ha? Abay, magpalakas ka. Abay, sakitan na si Manong Panyong. Ayan, baka nasobrahan sa gulay, na high blood. Baka na high blood kakagulay lakay. Gulay sa umaga. Gulay sa tanghali. Gulay pa rin sa hapunan. Pagaling ka, Manong Panyong, happy birthday. At happy birthday din kay Manong Adel Bumanglag, dyan di sa Chinatown, Pinili, Ilocos Norte.
At happy birthday din kay pinsan, ha? Kay Elizabeth Punsalan. Sweet 60 na siya ngayon, Sister L. Ano na, dual Sweet citizen na. 60, ayan. Binabati ni Dr. June Punsalan ang saya-saya ng kanyang birthday party. At happy birthday din kay Dr. Mais Punsalan ng Cardinal Santos Medical Center. Aba, mula kay Dr. Rudy. At welcome home. Batiin ko rin, nakikinig sila sa Barangay Puritak, Sister L. Ha? Sino yan? Si Don Josefino Peping Macalma. Ayan. From Alberta, Canada. Ayan. Ano pala, imported? Yes, imported. Ngayon ay nasa kanyang hometown sa Barangay Puritak, Pinili, Ilocos Norte. Wow. Mukhang babahan ng dollar dyan na kasi na. Ha? At binabati natin, watching in Australia, Sister L. Sino yan? Perth, Australia. Ayan si ating Lourdes Andrada, Aurora and Paul Molina, si Baste, ayan, Sebastian at Matilda, at si Lolo Ador Andrada, ayan. How is your day to die? Ayan. How's your day to die, mate? Yes, magandang umaga sa mga taga-Australia, yung mga kababayan nating nanonood ngayon dyan. Standby Giselle, standby Tina Nolasco, standby Raymond at Paas. Oras, Sister L. It's 9:43. Ang oras na yan ay Oras, Sister L. 9:52. Sandali lamang, Raymond at Paas. Standby Tina Nolasco. Standby Giselle Ricafort. Ayan, dami-daming rally, ha? Abay, kailangan magmahalan tayo, ha? Alam po nyo ngayong hati-hati po ang bayan. Sabi ni Inday, hindi daw siya magre-resign. Pero ang kailangan natin po maibigyan kailan kaya magkakaroon ng tayong lahat ay nagkakaisa. Tayong lahat ay nagmamahalan. Yan ang kailangan natin ngayon, mga kuyang, maating mainit na pagmamahal para makamtan natin ang natural na kaligayahan. Kailangan Noble Grega Kayabyab. Express love naturally gamit ang honeymoon tea. Oy, kuyang dyan sa Buhay at Mapili, ha? Alam mo naman, may tagla itong natural herbs na tumutulong upang maipadama at maipakita mo yung pagmamahal sa natural na paraan. Ginigising nito ang init na yung damdamin, making its night honeymoon. Ang honeymoon herbal tea ay mabibili sa mga suking butika sa halagang 90 pesos bawat sachet. Mabibili po yan sa Mercury Drug, Watson, Southstar, TGP, Generic at iba pang mga butika. Subukan. Classmate, kikinig si Bishop po taga. Hi Bishop, good morning. Ina mo, nagaganyan ka, tas nakikinig sa'yo si Bishop. Bishop, ayan. Ay, wag na wag si Bishop. Kikinig pala si Bishop, ayan. Noble Doming de Asis, ayan. Abay, Manong Joe Fontanilla, ha? Subukan ang honeymoon herbal tea para express love naturally. Hi Bishop Efraim Pautagana, Bishop Buddy Ballesteros. Ipag-pray niyo po kami at ipag-pray niyo ang bayan. Ayan. Sandali lamang, Het. Ipasok mo natin ang report ni Giselle Ricafort. Anong report ni Giselle? Eto muna lakay, merong mga rallyista ang sumugod dyan sa may tapat ng Department of Agrarian. 4 na sasakyan hinarang umano ng pulisya dyan naman sa may Balintawak. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Lakay, Sister L, sumugod yung nasa 200 miyembro ng bagong alyansang makabayan gitnang Luzon sa tapat nitong Department of Agrarian reform sa Elliptical Road, Quezon City para sa ika-5 sona ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bitbit yung mga placard at karikature ng Pangulo
at ni US President Donald Trump, inilang kinukundina yung kontrobersyal na pagsilika deal. Iningayan din nila yung sangkatutak na renewable energy project sa gitnang Luzon, kagaya ng mga solar farm, wind power at yung dambuhalang hydropower dam doon. Ayon sa grupo, sa kabila ng inilalako nitong green at renewable, iba yung pagpapalakas o pagpapalayas yung dala nito sa mga magsasaka at katutubo sa lugar. Kinundi na rin nito yung pagsilika ng Amerika at ng Pilipinas na makasira nga nila na lalo pa sa ating kalikasan. Sinisira at wawasakin nila ng nabanggit na proyekto yung libu-libong ektarya ng kagubatan, gayon din yung mga sakahan at kabundukan. Bukod dito, nananatili at nagpapatuloy raw yung napakataas na singil sa kuryente dahil nasa kontrol pa rin ng mga dayuhan at lokal na dambuhalang negosyante at monopolyo yung industriya ng kuryente ngayon. Sa ilalim ng Executive Order No. 110 at Philippine Energy Plan ng Pangulo, tanging ang iilang nasa kapangyarihan, malalaking lokal at dayuhang negosyante umano yung makikinabang sa mga renewable energy project, habang yung mga magsasaka, katutubo at mamamayan ang nawawala ng kabuhayan. Samantala, kinundi na rin ng grupo yung umano'y pagharang ng mga kapulisan sa 4 na sasakyan lulan, yung nasa 6 na po nilang mga kasama doon naman sa Balintawak mula doon sa Tarlac-yan. 3 sa mga ito yung nananatili pa raw sa area ngayon dahil umano sa pagiging kolorum, habang yung isa naman nakarating na dito sa pagtitipon. Nakaposisyon naman dito sa area, partikular sa elliptical road, yung mga pulis para masiguro yung mapayapa at maayos na pagtitipon. Para sa Zona 2026, ito si Giselle Ricofort ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bakit ayaw? Zona 2026, a DZRH special coverage. Maraming salamat, Bombo Giselle Ricafort. Hoy, bakit? May bombo tayo. Ay, iba naman yun, Lakay. Yun naman yung drum. Gusto ko yung drum na mano-mano, pinapalo sa likod Lakay. Sandali lamang, Raymond at Paas. Ano ang latest sa Senado? Standby, Tina Nolasco. Aba, sabi ni Dr. Ruel Aguila, gusto kong marinig Lakay kay BBM. Magalit din siya at magbura. Hindi niya taisan yung nagmumura Doc Ruel. Ayan. At sabing meron ng big fish na nahuli na. Ayan. At sinampanan ng kaso si Binsan. Kayo talaga. Sandali lamang, Raymond. Standby, Tina Nolasco. Sigaw natin noong kampanya, kung walang korap, walang mahirap. Hindi lamang ito pang slogan o pang poster. Ito ang mga prinsipyong tinatayuan at nagsisilbing batayan ng ating administrasyon. Oras, Sister L. It's 9:59. RH number 1. 26, a DZRH special coverage. Bago natin hatawin ang mga report ni Raymond at Paas at Tina Nolasco, Sister L, abay, batiin ko lang ng congratulations muna ang Philippine Star sa kanilang 40th founding anniversary. Happy anniversary po. Icho, ayan, happy anniversary at kay Bossing Miguel Belmonte. Hi, Bossing Miguel, good morning. Ayan, naalala ko tuloy, nagkukulong ako dyan sa Filipino Star ngayon, yung tabloid ng ng Philippine Star. Ano yung column mo diyan, Lakay? May dalang best ako ipinapadalang column ko. Hindi inilalabas. Bakit? Ayan, yung topic ko si dating speaker. Ayan, Speaker Sunny Adonis Belmonte. Ayan, sabi ko, ba't ka di inilalabas doon? Sabi ko, ulit-ulit. Naalala ko, sila pala may-ari ng Philippines. Nakakaloka ka! Napaka-ironic naman nun, Lakay. Ang topic ko, anak na may-ari. Alamin natin report mula kay Raymond at Paas. Eto muna, Lakay, puntahan muna natin ang sitwasyon dyan sa Senado at alamin natin, Lakay, kung sino-sino bang mga senador ang pupunta sa zona ng Pangulo. Si Manang Aimee ba pupunta?
Di ba? Kasi alamin nga natin kay Lakay Raymond, RH28. At saka sina Senator Alan Cayetano, sina Robin Hood, ayan. Marcoleta, hindi siya Siyempre, hindi talaga makakapunta yun. Senator Jigo, hindi rin makapunta yan. Ayan. Alamin natin, Lakay, kung sino-sino ang a-attend. RH28, Raymond at Paz. Lakay Raymond. Elaine, Mayor, nagbukas na nga ang second regular session ng Senado alas 10 ngayong umaga. Pero bago yan, Mayor at Elaine, yung kapansin-pansin na wala na rin yung traditional na red carpet dito sa hallway ng Senado na nirarampahan ng mga senador sa pagbubukas ng sesyon. Kanina ay nagdatingan na yung mga ambassadors pero din lang ang may bahaging red carpet, yung traditional na hagdan na makikita mula doon sa entrance paakyat diretso na doon sa session hall. Ang pagkakaabiso dito, ito kinakanta ng Pambansang Awit ng Pilipinas, ang abiso ay aaprubaha ang Senado ng mga resolution na bukas na ang second regular session ng 20th Congress at may resolution din para pakinggan ang asona ng Pangulo at magtatalaga sila ng mga miyembro ng komite na sasalubong mamaya sa Pangulo pagdating niya sa Kamara de Representantes. Yun na ilan sa mga minority senators ang napag-alaman na hindi na daw dadalo. Isa dito ay si Senador Robin Padilla at hindi rin sigurado kung dadalo si Senador Amy Marcos at yung iba pa na miyembro ng Senate Minority. Sabi ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, hanggang ngayon 1 taon na pero wala pa daw linaw kung ano ang nangyari sa flood control scandal at tuloy pa rin yung iba't ibang uri ng mga katiwalian. Ito naman sa dulo, Mayor at Elaine, may pahayag din si Pinuno, Senator Lito Lapid. Ang sabi niya, and I quote, tiwala po tayo na ilalatag ng Pangulo ang mga aksyon ng gobyerno na mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino laban sa epekto ng global crisis habang walang pangingiming sinusugpo ang korupsyon sa bayan. Of quote. Para sa SONA 2026, Mayor. Pakipaliwanag nga, ba't tuwing nakita ko si Senator Robin Padilla pagka, ayan, katulad dito, inaabot yung lupang hinirang, yung isang daliri niya nakaturo, ayan, yung hintuturo. May meaning yan sa mga Muslim. Ano ba meaning nun? Ang paliwanag mo dyan, parang meron silang grupo, Mayor ganun ba? Yung ganun na parang yun daw yung pagpapakita nila ng pagmamahal sa bayan. Yung pala yun. Ayan. Nung una, akala namin iba yun hindi pala, nakahintuturo pa Akala mo yung gitna Dirty finger yun. Akala ko nung una talaga yung hintuturo. Ayan. Okay. Ang paliwanag niya pala doon ay Lakay Raymond at Lakay. Ano? May malalim daw yun na kinalaman tungkol sa banal na kahulugan sa pananampalataya ng Islam. Yun dahil ay walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah. Yun pala yun. Ayun pala yan. Ang problema, bakit yung mga kaibigan nating mga Muslim di naman nakaintuturo pag may mga totoo mga kaibigan natin sa kanya-kanyang style siguro dahil alam mo, artista si Robin Hood. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Raymond. Ito, mabilisan lang ito, Mayor, yung opening ng session. At mamayang hapon nga ay magpupuntahan sila sa Kamara de Representantes para sa State of the Nation address. Lakay Raymond, pupunta ba si Manang Amy? Hindi daw sigurado Hindi to si Nora kanina sabi niya, mag-usap daw sila mamaya ngayon kung balak ba pupunta doon. Okay. Okay nga, Rod. Balik sa inyo, Mayor at Elaine. Maraming salamat, Raymond at Paas. At dumako tayo sa Maynila mula kay Manila. Tina Nolasco. Eto na, Lakay, kumustahin natin ang sitwasyon dyan dahil meron ding kilos protesta dyan sa may kahabaan ng Recto Avenue. RH9, Tina Nolasco. Tina. Aabot sa 500 demonstrador ang nagprotesta dito sa kahabaan ng Recto Avenue sa Maynila sa pangunguna ng Kilusan para sa Pambansang Demokrasya, Kilusang Bataan, Young Bin, mga grupo ng mga kababaihan, mangingisda, manggagawa, magasaka at iba pang mga grupo.
Sigaw ng mga ito, huwag pahintulutan ang pagtatayo ng Paxilica na makasisira umano ng kalikasan. Nananawagan din ang mga ito ng pananagutan sa gobyerno lalo nang mabura pa at sangkot sa flood control scandal. Apila pa ng mga ito, murang bilihin para sa mga Pilipino, tapat na supply ng tubig, solusyon sa krisis sa pagkain at enerhiya, justisya sa mga biktima ng EJK. Ayon kay Primo Amparo, tagapagsalita ng Workers for People's Liberation, mariin nilang tinututulan ang pagtatayo ng Paxilica dahil sa epekto nito sa mga komunidad na makatutubo at tanging gobyerno lamang umano ang makikinabang sa proyekto. Git naman ni Raymart Pelicano, spokesperson ng Yang Bin, malaki ang epekto ng pagtatayo ng Paxilica sa kalikasan. Pakinggan natin. Ating gobyerno ang Paxilica na siyang magpapalala ng ating krisis sa kabuhayan. Dakila ba'y binebenta na tayo ng ating gobyerno sa mga dayuhan? Mga kasama, sawang-sawa na tayo sa mga bulok at mga proyekto na to na sinasabi ng ating pamahalaan. Samantala, Lakay, Sister L, tumukaw naman sa ating atensyon itong 4 na reliyista na naka-headdress ng sunflower. Ayon sa mga ito, tutol sila sa pagtatayo ng nuclear power plant sa bansa, partikular sa Bataan dahil sa naidudulot nitong radiation at panganib sa tao. Sumisimbolo rin nila ang sunflower bilang panlaban sa radiation. Pakinggan natin. Ang simbolo po ng sunflower ay ito ay nag-aano ng radiation, kung kaya ito yung aming suot. Sa ngayon, Sister L, Lakay, nakaalis na ang mga reliyista dito sa Recto Avenue at ayon sa kanila, lilipat sila sa Quezon City kasama ang iba pang mga demonstrador doon. Ito, para sa SONA 2026, ito si RH19 na Nolasco ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat yan ang Nolasco mula sa Manila. SONA 2026, a DZRH special coverage. At pansamantala magpapaalam po kami pero tuloy po ang ating special coverage sa State of the Nation Address, 5th SONA ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. At mamaya, ang papalit sa amin ay si Miss May. At si Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Ako po si Deo Macalma. Sister L, Elaine Apit, Manalo. Stay safe. God bless po. Take two nga. Ito marinig bago ko lang kayo. Take two, First take time ko ginamit. Take two. O nga, kaya naninibago ako. Ayan. Para matuwa naman si architect. Ito po. Pinapalitan ko na nga din Lakay pangalan ko dyan sa ano natin. Ganun ba? Baka makita ng asawa ko sabihin, ba't di mo ginagamit yung last name ko? Alam mo, may naghihiwalay sa ganyan. Ay, grabe naman yun. Senadora ng isa eh. Ay, gamitin na pilyado ni Mister. Ay, gano'n. Grabe naman yun. Siyempre, proud tayo Lakay. Ayan. Take two. Sister L, Elaine Apit, Manalo. SONA 2026, a DZRH special coverage. Standby, may binauhan ni Standby Attorney Cam Cheryl Adami Molina. Oras, alas 10:13. This time check is brought to you